DPWH humihingi ng dagdag na budget. Sino nga bang magtitiwala sa patuloy na pleading ng isang lider ng isang institusyong naging punot dulo ng trilyong pisong korupsyon? Gusto pa ngang humingi ng dagdag na kalahating daang bilyong piso, pero yung presyo, trust me bro. Bago po ako magsimula, gusto ko lang po sigurong i-correct yung mga iba't ibang mga balita na naririnig natin. Unang-una, hindi po totoo na ibinabalik na po ng DPWH yung dating presyo. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Ang presyo po na ibinaba na natin ay hindi ibabalik sa lumang mas mataas na presyo. Whether yan ay flood control, tulay, kalye, multipurpose building. Wala po tayong pinapabalik. Ang hinihingi lang po natin is yung pong binawas na 45 billion approximately. Next slide, please. Sorry. Ayan na nga, humihingi na ngayon si DPWH Secretary Vince Dizon ng dagdag na budget mula sa tinapyas ng Senado. Alam ko po, mahirap po kaming pagkatiwalaan. Pero, yun po ang hinihiling namin sa inyo ngayon. And obviously, with Congress's oversight function, anytime po, pwede nyo po kaming i-check. Pero before we scoff at the eye-watering 54 billion pesos, what the fuck? Now, let's unravel kung bakit ba pumunta mismo si Secretary Vince Dizon sa BICAM na hindi naman dapat historically pumupunta yung mga nasa executive, yung mga gabinete. Thank you, Congressman Alvarez, and to Chairperson Mika. Dahil nga dito sa statement na ito at meron ho nga nakasulat ho dito, to avoid inaccurate costing and potential project unimplementability, at ito ay isang apela sa Senado, gusto rin ho namin marinig yung kanyang pag-aanalisa dito po sa isyong ito, itong CMPD/adjustment factor. Now, a few weeks ago kasi, niyabang ni Secretary Vince ang humigit kumulang average reduction daw of 50% sa material costs ng mga proyekto na, as we can see, overpriced. Pero kung isipin natin, overpriced na nga, madalas ghost project pa. Talagang kawawa ka, Pilipinas. And today, I'm going to announce the details of a major reform measure that, in my opinion, will be the biggest or one of the biggest, if not the biggest, single piece of reform na gagawin natin sa DPWH. At ito ang pagbababa ng overpriced cost of materials sa DPWH. So, on average, 50% ang average nito. At yan, makikita nyo. Bibigay namin po sa inyo ito. Pwede nyo na mga picturean na. Nakikita na ng mga kababayan natin to. Ganyang kalaki po ang diferensya. Mapapansin nyo, bawat region, iba-iba naman talaga ang presyo. Iba-iba ang presyo. Kasi ibang... Now, this move apparently brought in an estimated 60 billion pesos in savings ng gobyerno. So kung ganun, bakit humihingi si Dizon ng almost the exact same budget na sinasabi niyang na-save niya? Well, ganito kasi yan. Yung sinasabing 50% average sa presyo is not indicative na dapat lahat ng proyekto across the board sa buong Pilipinas overpriced by over 50%. At para makorek yung 50% na overpricing, ibaba lang by 50%. Magre-resulta raw ang bawas sa budget across the board na 50% indiscriminately. Magkakaroon tayo ng mga underfunded, tapos yung iba overfunded na mga proyekto kada rehiyon, probinsya o munisipalidad. Kasi nga, ang ginawa, pangkalahatan indiscriminately. Ang sinabi ko kanina, average of 50% lang naman ang matanggal. Kasi nga average of 50% lang ang na-save. Hindi sinabing 50% all across the board magkakaparehas ang presyo ng bilihin. At magkakapareho ang presyo at antas ng overpricing na ginawa noon.
Pero, makikita nyo, across the board, lahat mataas. Meron namang mga region, tulad ng Region 10, hindi ganun kataas. Ito yung ginagagay namin na green, na hindi ganun kataas, below 10%. No? Pero, makikita nyo, dito pa lang, sa asfalto, napakalaki na ng diferensya. Next. Sheet pile. Ayan nyo yan, mga sheet pile. Yung mga nakita nyo, na ginagamit na, hindi yero yan. Yan yung mga binabaon. Yan yung nakita natin sa Oriental Mindoro, halimbawa, na binaon pero maigsi. Imbes na 12 meters, 3 meters lang. No? Again, sa mga ibang regions, tulad ng Caraga at Region 12, above 50%. Yan. No? On average, it's 36% ang diferensya para sa sheet pile. So makikita nyo, no? Napakalaki ng diferensya, no? Sa iba't ibang region. Meron namang hindi ganun kasama, no? Pero marami din mga napakalaki. Next. Inako naman ng DPWH ang pagkakamali raw nila sa pagbibigay ng maling datos sa Senado, which resulted in the cut na pinasa ng Senado na ngayon pinaglalaban ng dalawang chambers ng House at Senate. Nag-issue tayo ng statement ngayon, humingi tayo ng paumanhin po sa ating mga senador dahil yung pong datos na pinadala ng DPWH several weeks ago ay clearly hindi sapat para makapaggawa ng tama at accurate na pag-a-adjust sa mga cost ng mga proyekto base na rin doon sa pagbaba natin ng mga presyo. Sa huli, 529 billion pesos ang pseudo-final na budget ng DPWH para sa 2026. A decrease of more than half sa 1 trilyong pisong total na allocations nila for 2025. Muntikat pa ngang maungusan yung DepEd na mas mababa rin kumpara sa unang budget na pinasa ng Senado at Kamara, ang budget na 529 billion pesos. Now, yung 20 billion savings raw na na-generate from DPWH kasi nga, nagtapyas at meron daw na save sa mga material costs, hindi mapupunta sa DPWH kundi sa PhilHealth at NDRRMF kasi nga maraming nasasalanta ng bagyo Kuno. Now, sa totoo lang, parang uncalled for yung sobrang grabing tapyas from the proposed budget ng DPWH. Vince Dizon is still in my good graces. Gusto ko siya. Lalo na at isa lang siya sa iilang mga nasa gabinete ni Marcos na talagang sa tingin ko maganda ang ginagawa. Ang masaklap lang si Sec Vince malamang sa malamang magiging mas maayos yan magtrabaho kumpara mo kay Bonuan kasi he listens to his detractors. Mas magaling yan kay Mark Villar. Firing people, implementing reforms sa kanyang departamento, but he is given limited resources than the previous people who are almost guaranteed to have been the corrupt ones. He has to be the one that sets the right tone. He has to be the one that sacrifices yung mga proyekto na maganda sanang mai-implement niya kung hindi lang nabawasan yung proyekto niya. Pero, again, kung sino yung magtatrabaho ng malamang sa malamang malinis, siya pa yung magkakaroon ng maliit na budget. Pero I get the image both Congress wants to project kasi nga galit ang tao sa DPWH para hindi naman sila lusubin ng tao. They want to keep up the appearances na talagang kakampi sila ng tao at kalaban ng korupsyon. And to be honest, this is not a bad budget. In a sense na ang priority talaga record-breaking even though bare minimum na education budget. Tapos isama mo pa yung health at agriculture which got the top spots. Now, that's even exactly why they opened the BICAM. Kasi gusto ng tao the appearance of doing good. Transparency to ease the people's anger sa kabulustugan na pinagagagawa nila noon. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News Worthy Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is.
Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga kaparami. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So susunod, of course, paalam.